Siyempre, magandang mapag-usapan yan, ano? Lalo na next week sa Senate floor. Kasi kung titingnan natin yung legislative precedents, nung nag-martial law declaration sa Maguindanao noong December 2009, nagkaroon ng joint session ang Kongreso. So, whether or not there was an intention to revoke, I believe, that there has to be an official proceeding, and it has to be a decision that is, na may public record, and the only way to do that is to have a joint session. Who will decide? Both houses, by way of in the last Congress kasi, nung nangyari ito noong 2009, nag-file ng resolution ang Senado, and 17 senators wanted to have agreed to have a joint session. No? So kailangan ganun. Yun ang proseso. Ako, the Constitution provides for transparency, for accountability, as well as the right of the citizen to information of public interest. And obviously, all these three are necessary, especially napakaseryoso nitong problema itong deklarasyon ng martial law. Milyon ang apektado niyan dahil buong Mindanao ang deklarasyon. But how do you see it happening, sir? Kung parehong parang leadership ng House and Senate, parang ayaw naman ng joint session. Well, of course, in the end, kailangan pagbotohan yan. In the Senate, kung talagang itutulak na dapat magkaroon ng joint public session, then I and other senators who will support the effort will have to push this on the floor, and then it will come to a vote. Ang importante dito is, siyempre, magkaroon ng deliberasyon. Ito'y pagkakataon para makapagtanong ang mga senador sa naging basihan ng deklarasyon ng martial law. At malaman din ng publiko. Dahil ang publiko ang apektado rito. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan eh. So, tayo ay sinusuportahan natin itong ating mga sundalo. Dapat talagang kumilos at manumbalik ang kapayapaan at ang peace and order sa lugar. Yan ang priority natin. And hopefully, sana sa Lunes magiging mas under control ang sitwasyon. And by then, magandang matalakay ng maayos itong martial law declaration. So sa Lunes, merong briefing yung mga military officers. Hindi pa ba sapat mo? Kailangan matagal ng joint session? Ako'y naniniwala kailangan pa rin ng joint session. Seryosong bagay ang deklarasyon ng martial law na mandato ng Kongreso na may kapangyarihan siyang isang tabi ito, kung naniniwala siyang walang basihan. Kung may kapangyarihan siyang isang tabi ito sa joint session, na kung saan pagka isinantabi, yung ilang mga karapatan ng ating mga mamamayan ay maibabalik. In other words, yung curtailment of some of their freedoms will no longer be how do you call it, may sasantabi. Ibig sabihin, dapat sinasabi ng saligang batas, magka-joint session. Pero bakit pagdating naman sa usapin ng hindi mo itasantabi yung martial law at yung mga freedoms ng ating mga mamamayan ay maapektuhan, hindi na kailangan magdebate. So I feel whether or not we support the declaration of martial law, there has to be a joint session. Ano yung next option, sir? Possible option kung hindi kasi botohan na ito at Yes. parang at least second option para magkaroon ng possibly access yung publiko doon sa information na ibigay ng mga security officials sa inyo.
You know, nung 2009, balikan natin yung 2009. Nagdeklara ng martial law. Naroon yung DND, naroon yung Secretary of Justice, naroon ang PNP, nandun din ang AFP sa joint public session. At tinanong natin lahat ng mga tanong doon sa mga nasa executive department in front of media. So bakit hindi natin gawin ulit yun? Ano ang kaibahan ng deklarasyon ng martial law noon at yung deklarasyon ng martial law ngayon in terms of sabihin na natin sensitive information? Kung merong sensitive information, pwede namang mag-executive session. Ako naniniwala, kayo rin sa media, di ba gugustuhin din ninyong malaman ano na nga ba talaga ang sitwasyon sa Mindanao, ano na talaga ang assessment ng military. Pag sinabi ng military doon sa briefing na everything is under control, hindi ba dapat alam ng publiko yun at alam ng media yun? Pero paano ninyo malalaman ito kung hindi public session? Sir, may option si Majority Leader na parang if there are concerns that you want to put on record sa session na lang daw po ng Senate gawin. Option ba yun kung hindi magka-joint session na parang doon nyo na lang i-voice out yung concerns nyo? Well, that is always a possibility, no? Kasi ultimately, itong matter na ito of going into a joint public session will have to, pagka mayroong objection na hindi dapat mag-convene, pagbobotohan. Doon magkakaroon talaga ng debate. Doon magkakaroon ng justification at yung mga argumento, di ba? So lalabas talaga, it will be placed on record sa Senate. No? Pero hindi, pag natalo, hanggang Senate na lang. No? Hindi na, ibig sabihin, hindi makakapag-joint public session. Sir, may concern si Tito Sen na baka daw hindi rin kayo makapagsalita kung joint session. Well, that wasn't the case naman dun sa tapos na yung joint session of Congress. So, hindi naman nagka-problema nun. Ang mahalaga, naipaliwanag ng Executive Department, naipaliwanag ng AFP at ng Department of Justice yung legality at yung basis at nalaman ng publiko at nalaman ng ating mga kababayan. Kasi hindi biro-biro ang martial law. Maganda ring malaman at importanteng malaman ng tao na kung talagang ito ang dapat gawin, dapat alam ng publiko yun. No? At ano yung mga dahilan. Tingin niyo, sir, may tinatagong kaya ano kumain sa joint? Hindi naman. Maaari kasing, yun na nga, up to now, nagkakaroon pa ng military operations. No? So, ayaw din naman nating maging hadlang sa ating armed AFP na manumbalik ang peace and order at kaayusan dito sa Marawi. So, meron din naman ganung concern na tayo naman, siyempre, sinusuportahan din natin ang ating armed forces na matiyak na itong Maote Group ay ma-neutralize, no? At magkaroon talaga ng mabalik ang kaayusan. Kasi ang pinaka-apektado siyempre dito ay yung libo-libo nating mga kababayan, yung mga sibilyan na nagsisilikas na, no? At ang kanilang kaligtasan ay nakokompromiso. So we would like to see our armed forces succeed, no? In confronting this armed group and being able to bring back law and order dito sa Marawi City. Sir, what about yung calls ng ibang senators na parang trust the President during this time that he has access to intel na wala kayo, wag mo na i-criticize yung martial law, wag mo na questionin? Well, we are not criticizing the declaration of martial law because of the need to address the Maote Group. No? At this point, kaya nga gusto nating malaman how can we criticize if we, how can we support even, or how can we criticize if we hindi tayo pamilyar doon sa ano bang naging dahilan, ano ba ang information na ito. So mas maganda talaga sa atin na gaya ng nangyari noong 2009 na nagdeklara ng martial law si Presidente Arroyo at agad-agad nagkaroon ng joint session of Congress, hindi naman naging sagabal ang Kongreso
dito sa operations doon sa Mindanao, at ang publiko ay nakalma pa nga ang publiko at nakita na ito pala ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng hakbang, extraordinary na hakbang noon, in 2009. Kanina nag-press conference before President Ramos. Tapos marami siyang pinunto doon. Una, hindi naman daw na, kasi hindi na dapat i-expand yung coverage ng martial law. Dapat limit lang yung doon sa kung saan talaga nakakonfine yung problem. At the same time, sinasabi niya na nagkakaroon daw ng panicky atmosphere because of this. Well, kaya nga importante ang tama at yung tamang impormasyon. No? And that's why sa akin, that supports, I'd like to think, yan ang isang paraan para magkaroon ng tamang impormasyon, magkaroon ng joint public session, matanong ang mga dapat matanong. Pag sinabi, alimbawa, pag sinabi ng armed forces doon sa joint public session, sa Lunes, kung Lunes halimbawa, na ito po ang nangyari, nasugpo na po yung problema, sporadic na lang po at isolated na lang ang mga terrorists, ilan na lang po sila. O hindi lahat tayo makikinabang doon sa impormasyon na yun. Dahil alam natin na ayos na nagkaayos na doon sa usapin nung pagsalakay sa Marawi City. So, importante yung impormasyon at ako'y naniniwala sa pamamagitan ng isang joint public session, mas lalong magkakaroon ng dagdag na kaalaman at kalinawan dito sa mga pangyayari sa Marawi. How do you assess so far yung implementation ng martial law since Tuesday night? Wala naman kayong nakikita? Well, I have not received information, no? Because nakatutok talaga dun sa sitwasyon, dun sa yung military aspect itong nandyan pa nga yung mga armed group. So wala pa tayong ibang impormasyon tungkol sa implementation or abuses, but we don't know yet, no? But so far wala naman tayong nakikitang mga reklamo, at maliwanag naman yung guidelines din ng armed forces. Nagpalabas sila ng kanilang guidelines dito sa pag-implementa ng martial law. At maliwanag, sinabi nila that the courts continue to function, that the rules of court actually still are to be respected in the arrest of individuals or citizens or persons. So at least yun, klaro sa armed forces yung parameters ng kanilang pagkilos dito sa usapin ng martial law declaration. Kanina nagbigay na ng announcement si Soldier kanina, pati si Secretary Abella na parang today ang start ng mas maraming restrictions sa mga civilians sa Mindanao, pati yung freedom of the press will be curtailed, limited na yung information, and in the coming hours, magkakaroon na ng mga arrest. Ito ba, pwede natin sabihin na part and parcel of the martial law declaration na dapat be brace for more and be afraid of what's going to happen after this? Well, and that's why the joint public session is important. Itong mga issue na ito, ng mga announcements at pronouncements regarding curfew, regarding, yun na nga, curtailment of press freedom, medyo siguro kung if it compromises the military operations, then that is understandable because of security considerations. Pero ano ang niyan? Ano ang saklaw niyan, no? Dahil sabi ng saligang batas, even with a martial law declaration, the constitution is still operational, and freedom of the press and freedom of di ba, press freedom is still to be respected. Even the use of social media. Precisely, all of this. Ano ang parameters nung now I can understand kung kinakailangang magkaroon ng management of sensitive information that may compromise
the safety of our soldiers and the success of the operation, I'm all for that. No? Na dapat talaga i-manage yung flow ng information sa ganung usapin. And that's what we want to know. Anong ibig sabihin nung ano ang limit, di ba? Kasi sa akin, yun lang ang posibleng justification na ang information ay i-manage because nga you don't want to compromise the operations, the success of your military operations on the ground. And you don't want to compromise ang safety ng ating mga sundalo. Sir, yung martial report, okay kayo dun sa basis no martial na Well, hindi. satisfied? Ako, meron akong mga questions and that's precisely why I want to raise it sa joint public session. Kasi hanggang sa ngayon, hindi pa tapos yung operations. Mahirap sabi nga nila, mahirap maging bumatikos habang narariyan pa rin ang bakbakan. No? Hintayin natin, I would suggest, ako, I'm giving myself a few more days before I begin to look into other aspects of the martial law declaration. Right now, the military operations are still ongoing. We support the troops. We support the effort to neutralize yung Maote group, no? And then we will see as things develop. Doon na natin tingnan ang usapin ng basis na ng declaration, etc. Yung blanket, sir, na martial law, possible daw ma-expand yung Visayas. Yun, medyo, alam mo, maliwanag sa ating saligang batas na ang basihan lamang ng deklarasyon ng martial law ay may rebellion or invasion. No? Now, kung merong terrorist act na isolated sa Visayas, that is not a justification to declare martial law there. It has to be a Visayas-wide rebellion. No? It has to be a Visayas-wide threat before it can be justified as, bago maging justified ang isang martial law Sir, declaration. you have concerns na parang nagiging, nagiging default yung problema? Well, also, ako'y naniniwala, strategically, at I think sinabi rin ni Presidente Ramos yun, na yung kamay na bakal, per se, hindi yan yung long-term solution. Diba? Sa problema sa ating bansa. It may serve a particular purpose for a limited period of time in a limited area, pero strategically hindi sustainable na magmamartial law ng mahabang panahon. That is not also the intention of our Constitution.